Ang una nating kwento ay pagkain ng mga patay. What if kainin mo ang mga pagkaing alay sa sementeryo? Para sa patay ang mga ito, di ba? Ano kaya ang mangyayari sa'yo? Huwag nyo itong gagawin. Ito ang kwento sa atin ni Alex Paculba, taga Pagadian City, Zamboanga del Sur. Nag-aaral siya sa Pagadian Pilot School. Kwento niya sa amin, totoo po, na dapat ay hindi kinakain ang pagkain ng mga patay. Madalas makikita nyo ito sa mga sementeryo bilang tradisyon ng mga Chinese, pero ang ibang Pilipino ay ginagawa na rin ito. Inaalayan ng mga paboritong pagkain ang mga mahal nila sa buhay. Ang paniniwala kasi ng mga Chinese dito, na dadala ng mga patay sa kabilang buhay ang mga bagay na ito. Minsan nga, pati alak at sigarilyo, sinasama dahil paborito din ito ng kamag-anak nila. Pero pag nakita mo ito sa sementeryo, lalo na kung hindi mo nakakain ang mga ulam na ito, hindi ba nakakatakam? Pero dahil may respeto tayo sa patay, hindi natin ginagawa ito. Hindi natin ginagalaw kahit wala ng bantay. Subalit para sa pinsan kong si Kuya Jez, wala siyang pakialam at respeto. Nangyari ito nung nakarang taon, 2024, at sa araw ng mga patay, November 1. Kasama ko ang buong pamilya ko pati na ang mga tiyuhin, tiyahin at mga pinsan ko. Madalas, picnic ito para sa atin, 'di ba? Marami rin kaming dalang pagkain. Bibisitahin namin si Lolo at Lola sa Pagadian Public Cemetery. Inabot din kami ng gabi. Si Ate Emmet kasi may dalang gitara kaya napasarap ang kantahan. Pauwi na kami sana at nag-iimpake na ng mga gamit, pero hindi kami makaalis dahil hinahanap namin si Kuya Jez. Inikot namin ang sementeryo at nakita siya banda sa mga Chinese na puntod. Nagulat ang lahat nang makita si Kuya Jez at kinakain ang mga handa sa patay. Lechon at lobster ang tinitira niya. Pati ang mga mamahaling alak ay iniinom niya rin. Pinagalitan siya ng mga matatanda. Pero walang paki si Kuya Jez at inuwi pa ito. Sabi niya, wala namang kakain nun at mapapanis lang. Mas mabuting tao na lang ang kumain. Pero pinagalitan pa rin siya. Dahil para nga sa mga patay ang mga ito. Ako nga pala si Nex ng Book of Bad Ideas. Kung mahilig kayo sa twisted stories, follow ka na sa amin. Makalipas ang ilang araw, nakalimutan na ng lahat ang ginawa ni Kuya Jez. Pero ako, nag-aalala pa rin sa kanya. Kaya after school, kahit gabi na, pinisita ko siya. Mali naman kasi ang ginawa niya. Baka multuhin siya ng mga patay, di ba? Malapit lang naman sa amin ang bahay niya. Nakatira ito sa isang kubo sa kanto mag-isa. Kumatok ako sa pinto niya, pero hindi ito sumasagot. Madilim ang bahay niya. Walang ilaw. Alam kong malapit lang ang bahay namin, pero natatakot ako. Pero nilakasan ko ang loob ko at kumatok ulit. Pero wala pa ring sumasagot. Sinubukan kong tawagan ng cellphone niya. Pero ganun din, walang sumasagot. Dito na ako nag-alala. Sigaw ako ng sigaw. Kuya Jez! Kuya Jez! Nakita naman ako ng kapitbahay niyang si Mang Berting. Nagpanik din na to at sabing sisipain niya ang pinto. Pagpasok namin, madilim ang bahay at hindi namin makita si Kuya Jez. Hinawakan ko ang kamay ni Mang Berting dahil natatakot ako. Baka mamaya kasi may multo sa bahay. Maya-maya pa, nakita na namin si Kuya Jez at nasa CR ito. Nakahiga at bumubula ang bibig. Wala itong malay. Agad namin siyang dinala sa ospital. Buti, naagapan pa siya at nabuhay. Yun nga lang, ilang buwan din siyang nakoma. Nang magising ito sa koma, hindi na siya ang Kuya Jez na kilala namin. Yung maloko at masiyahin. Lagi na lang siyang tulala at parang mabagal mag-isip. Kwento niya, binangungot daw siya nung gabi ng araw ng mga patay. At sa panaginip niya, nakita niya ang mga taong ninakawan niya ng pagkain. Kinain daw ng mga ito ang utak niya. Natakot ako sa kwento ni Kuya Jez at 1 taon na ang nakalipas nang mangyari ito. Tila ang panaginip na yun ay totoo. Ngayon, lagi na lang nakatambay si Kuya Jez sa kanto at nakatingin sa hangin. Parang nawala na ang utak niya o di kaya ang sarili niya.
Pina-check up din siya ng ilang beses sa doktor pero wala naman silang makita. May mga bagay talaga na hindi maipaliwanag kahit ng siyensya. Sana magbigay aral ang sinapit ng Kuya Jezco sa inyo mga kabadis. Merong hiwaga ang mga alay na yan sa patay. Kaya respetuhin natin kahit ang pagkain nila. Ang pangalawa nating kwento ay vlogger ng sementeryo. What if sumikat ka dahil sa kaka-vlog mo sa sementeryo? Ito ang storya ni Althea sa atin ngayong gabi. Sulat niya, ako po si Althea Pantua, palayaw ko ay Thea, grade 8 at taga-Taguig. Meron po akong dating kaibigan pero naging kaaway ko na ngayon. Itago na lang po natin siya sa pangalang Jane. Okay naman kami dati pero dahil pangit nga ang ugali ni Jane, kinarma ang pamilya niya at naghirap sila. Napilitan silang lumipat at tumira sa Bagong Bayan Catholic Cemetery. Oo, sa isang sementeryo sila tumira. Pero matalino itong si Jane. Naisip niya, what if gumawa siya ng content about sa sementeryo? Baka ito ang makapag-aahon sa kanila sa kahirapan. Kaya trinay niya itong gawin. Ang ginawa ni Jane, nililinis niya ang mga puntod ng kahit na sino sa sementeryo. May konting story time. Mga barberong storya ng buhay ng puntod na nililinisan niya. At tuwing gabi niya ito ginagawa para mas nakakatakot. Para sa iilan, walang kwentang content ito. Pero sa ibang katulad ko na mahilig sa horror, tuwang-tuwa tuwing pinapanood ang ganitong content. Nag-aabang kung may multong lalabas habang naglilinis siya. Madami ring pakulo si Jane. Minsan, sinasadyang itumba ang walis o binabasag ang flower vase para masabi na multo nga ang may gawa nito. Pero scripted ang lahat ng ito. Dahil dito, naging viral siya at biglang lumobo ang followers niya. Matapos ang ilang buwan, kumikita na ito sa Facebook at YouTube. Mahina na ang 500k views sa bawat content niya, kaya patuloy ito sa pagko-content. Tinawag siyang janitress ng sementeryo. Sinubukan din niyang dumayo pa sa iba't ibang public cemeteries. Pero ang hindi alam ni Jane, dapat nire-respeto niya ang puntod ng mga taong yumao. Hindi mo basta-basta dadalawin ang hindi mo kakilala at gawan pa ito ng content. Kahit na ang intensyon mo ay linisan ang puntod nila. Matapos ang ilang buwan na kasikatan, bigla na lang nag-deactivate ng account itong si Jane. At hindi na rin pumasok sa school. Walang nakakaalam kung anong nangyari sa kanya. Isa itong palaisipan para sa marami, lalo na sa mga followers niya. Pero kung ako ang tatanungin nyo, malamang na karma ito. Hindi kasi dapat ginagawang content o biro ang mga patay. Lalo na kung ang multo na ito ay hindi mo naman kakilala. Ang pangatlo nating kwento ay ampon. What if ampon ka pero hindi ikaw ang unang ampon? Ano ang nangyari sa ibang ampon? Ito ang storya ng ating bida na si Jamaria. Good evening po Kuya Steve at Ate Nix. Gusto ko lang i-share ang kwento ko tungkol sa pagiging ampon. Ako nga po pala si Jamaria Santa Ana. Palayaw ko ay Jam Jam. Tubong Angono Rizal. Mahirap aminin pero hindi ako mabait nung bata ako. 8 years old pa lang ako noon at mahilig akong lumabas kasama ang barkada ko. Dahil dito, lagi akong pinapagalitan ni Ate Audrey. Wala na kasi ang mga magulang namin, kaya kami na lang ni Ate Audrey. Laging napipikon sa akin si ate, kaya lagi akong binubungangan nito. Kaya one day, nag-decide ako, lalayas na lang ako sa bahay na ito. Hanggang nakarating ako sa Maynila, pero hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kaya pakalat-kalat lang ako sa daan. Tapos ito, nakita ako ng isang pulis at dinampot ako nito. Dinala ako sa bahay ampunan ng mga madre. Pwede ko naman sabihin sa mga madre na may kamag-anak ako sa Angono Rizal. Pero ayaw ko sabihin ito. Ayaw ko kasi umuwi kay ate. Mas mabuting ampunin na lang ako ng ibang pamilya kaysa umuwi. Di nagtagal, inampon din ako ng isang mag-asawa. Si Mr. and Mrs. Cabal. And guess what? They are more than I've expected in a family. Sobrang bait nila. Ni-spoil nila ako sa gamit. Kahit anong gusto ko, pinibili nila.
Nilipat din nila ako sa isang private school. Hindi katulad kay ate, public school lang ang afford. Pati sa bahay, masarap ang pagkain. Si ate, lagi akong tinitipid sa ulam. May kaliskis na nga ako dahil laging sardinas ang ulam namin. Grabe, para akong prinsesa sa bagong pamilya ko. Yun nga lang, laging wala sa bahay si mami at daddy. Lagi silang nasa work at malaki ang bahay nila. At sa gabi, medyo nakakatakot ang bahay na ito. Makalipas ang ilang linggo, parang may naririnig akong kumakanta sa CR. Bata ito. Pero pag chinek ko, wala namang tao dito. Ako lang ang bata sa bahay na ito. And it got worse sa mga sumunod na araw. Minsan parang may nararamdaman akong nakatitig sa akin. Pero pag lumingon ako, wala naman. At nung isang gabi may nakita akong isang batang tumatakbo sa sala. Dito na ako natakot. Parang haunted house pala ang bahay na ito. Napaisip tuloy ako, okay ba ako sa mayamang pamilya pero may mumu sa bahay? O kay ate ako pero mahirap naman? Kaya tiniis ko na lang kahit may nakikita ako o may naririnig na multo. Tinanong ko din sila mami at daddy kung may iba pa silang ampon or anak before sa akin. Sagot naman nila wala. Baka guni-guni ko lang daw ang mumu. Pero sure ako sa sarili ko na multo ang nakita ko. Medyo nasaktan ako kasi hindi naniwala si mami at daddy sa akin. But it's okay, kaya ko pang tiisin ang mga bagay na ito. Until one day, meron akong nadiskubring sekreto ni mami at daddy. Habang naglalaro sa likuran ng bahay, may napansin akong ID na nakatago sa mga damo. Di ko masyadong makita, kaya hinukay ko ito. Isa siyang school ID. Ang pangalan ng ID ay Caitlin Cabal. Ang weird lang, kung anak to ni mami at daddy, bakit hindi nila kamukha? Pero gamit niya ang last name nilang Cabal. Di kaya ampon ito katulad ko. Tinignan ko uli ang hinukay ko at parang may nakadungaw pang isang ID sa lupa. Dito na ako kumuha ng pala para mas mabilis ang paghukay. Humukay ako ng humukay at nang natapos ako, madaming gamit ang nakuha ko. Merong school bag, school uniform ng lalaki, laruan at may 3 ID pa akong nakuha. Iba't ibang schools naman at ang mga pangalan nila ay Ace Cabal, Krisha Cabal at Tanya Cabal. Dito na ako kinabahan. Sino ba ang mga batang ito? Anong ginawa nila mami at daddy sa kanila? Binalik ko lahat ng mga nakuha ko at binaon ulit ito sa lupa. Pagkatapos nito, nag-impake na ako. Buti na lang wala si mami at daddy. Kinuha ko din ang mga alahas, pera at gadgets nila para may pera din ako kung sakali. After nito, umuwi na ako sa bahay namin sa Angono, Rizal. Tuwang-tuwa nang nakita ako ni ate. Nagsorry din ako sa ginawa kong paglayas. Iba pa din talaga ang pagmamahal ng tunay na kadugo mo. Kahit gano'n ang ginawa ko, di nagalit si ate sa akin at niyakap niya lang ako. Sabi ni ate ay sumbong daw namin to sa pulis. Pero takot ako, baka kung anong mangyari sa amin ni ate. Pero naglakas loob pa rin ako at sinumbong ito sa mga pulis. Ngunit pagdating ng mga pulis ng sumunod na araw, wala na daw tao sa bahay nila Mr. at Mrs. Cabal. Wala na daw gamit. Pati ang mga gamit na binaon ko sa lupa, di rin daw nila makita. Nagalit pa ang pulis sa amin dahil daw nagsisinungaling ako at false report daw ang ginawa ko. Pero sabi ko kay ate, totoo lahat ng mga nakita ko. Di ko lang gets bakit naglaho sila parang bula. Multo ba sila o sadyang mabilis din mag-impake? Ang dami kong katanungan sa nangyari sa akin. At lagi kong iniisip tuwing gabi, ano kaya ang ginawa nila sa mga batang inampon nila bago sa akin? Aswang ba sila at kinain ang mga batang ito? O pinatay nila ang mga bata para kunin ang mga organs at ibenta ito? Sobrang daming possibilities, pero ang pinaka nakakatakot na tanong, what if hindi ako nakalaya sa bahay nila? Ano kaya ang gagawin nila sa akin?